Kim Althea Flores! Sigaw ng best friend niyang si Clyde. Hindi naman ito pinansin ni Kim dahil masyado siyang abala sa pagtutupi at paglalagay ng kanyang mga damit sa maleta. Masyado nang mainit sa ulo ang umaga niya dahil sa biglaang pagtawag ng boss niya. Sinabing mag-empake agad ito. Hindi rin siya papayag na dagdagan ito ni Clyde. Isang tawag ko pa, Kim. Wala ka talagang almusal. Muling sigaw ng kaibigan. Malalim na bumuntong hininga si Kim at tinali ang kanyang buhok. Ibinaba niya ang maleta at inilagay sa sulok ang ibang damit. Babalikan na lang niya ito pagkatapos kumain. Ang masarap na amoy na niluto ni Clyde ang bumati sa ilong niya at hindi na malayan ang sariling mga paa na nagtungo sa loob ng kusina. Kanina pa ako nagtatawag sa'yo. 8:00 na, hindi pa rin tayo nag-aalmusal. Inis na singhal sa kanya ng kaibigan na magkasalubong ngayon ang dalawang kilay. Ngumuso si Kim at nag-peace sign dito. Sorry na, may tinapos lang ako. Paghingi niya ng tawad. Inirapan lang ito ng kaibigan at iniwan na ito ni Kim para kumuha ng plato. Pagkatapos maayos ni Kim ang mga nasa lamesa, ay isinunod niya naman ang pagsandok ng kanin. Habang si Clyde naman ay sumunod sa kanya upang ihain ang ulam. Menudo? Nice! Galak na sabi ni Kim at umupo. Siya na ang nagsandok ng kanin sa plato ni Clyde dahil ramdam niya pa rin ang galit nito sa kanya. Wala din naman magagawa si Kim kundi ang suyuin ito. Tahimik na kinakain ni Kim ang pagkain sa harap niya. Kahit na nagmamadali ito, ay hindi naman niya pinahalata kay Clyde na hanggang ngayon ay masama pa rin ang tingin sa kanya. Nga pala, aalis ako. Casual na sabi niya sa kaibigan habang puno ang bibig. I know. New contract, diba? Tipid na sagot ni Clyde. Napahinto sa pagsubo at pagnguya si Kim sa sinabi nito at dahan-dahan tumingin dito. Nanliit ang mga mata niya sa mga sinabi ni Clyde habang nakabukas ng kaunti ang bunganga. Alam mo, may bakas ng pagtataka sa boses ni Kim. Umiwas lang ng tingin si Clyde sa kanya. Kailan pa? Tanong pa ni Kim. Pasimpleng umubo si Clyde bago tumingin muli sa kanya. Malamang ay nararamdaman na nito ang bigat ng aura niya. 2 weeks ago, hirap na sabi nito. Nanlaki ang mga mata ni Clyde nang lumipad ang sandok ng kanin papunta sa kanya. Alam mo pero hindi mo sinabi sa akin? Di makapaniwalang sabi ni Kim. Kitang-kita ang galit sa mata nito at tila umuusok na ang kanyang ilong. Sandok naman ng ulam ang lumipad at sumakto sa puting damit ni Clyde pagkatapos nitong tumawa ng malakas. Naiiritang tinignan siya ni Kim. Halos mabaliw na ito sa paghahanda ng gamit ngayong umaga. Masyado na makalat ang kwartong nilinis niya ng 1 linggo dahil lang sa paghahalongkat ng damit na dadalhin sa trabaho. Tapos ay malalaman niyang alam na magaling niyang kaibigan na aalis siya. Ang masaklap pa ay nung nakaraang 2 linggo. E di sana may oras pa akong makapaghanap. Inis na isip ni Kim. Ganti lang nakangiting saad ng kanyang kaibigan na si Clyde bago tumayo. Napanguso si Kim. Grabe yung ganti ah. Tinago ko lang naman yung maleta niya ng ilang oras. Tapos sa kanya tinago niya na may trabaho na ako ng 2 linggo. Bulong niya. Pinanood niyang makaupo ulit si Clyde sa harap niya. Saka kinuha ang sinandok na kanin at sinalin sa plato niya. Sinunod naman niya ang ulam. Malakas na angal ang naging reaksyon ni Clyde. Ngumisi lang si Kim at sinimulang kumain. Ilang minuto lang ay naubos ni Kim ang kanyang pagkain. Wala namang nagawa si Clyde kundi manood habang inuubos ang ginawa niyang pagkain. Kahit ramdam na din ang puno niyang tiyan ay hinayaan niya yon.
Sulit din naman dahil matagal pa bago muling matikman ang luto ng kanyang kaibigan. Patay gutom, singhal nang naguhugas na si Clyde habang umiinom ng tubig si Kim na galing sa ref. Matamis na ngumiti sa kanya si Kim bago nagpaalam at bumalik sa kwarto. Pagkaraan ng ilang oras ay natapos si Kim sa paghahanda ng mga maleta. Tinulungan naman siya ng kaibigan sa pagpasok ng mga maleta sa loob ng compartment ng sasakyan nito dahil nagpresenta din itong ihatid siya sa terminal kung saan siya susunduin ng client niya. Hindi na rin nasulit nila Kim ang 30 minutes pang biyahe dahil kulang na yon. 8 buwang mawawala si Kim at maiiwan si Clyde doon sa kanilang penthouse. Hindi na rin matutuloy muna ang plano nilang Palawan after 3 months. Tagal mo dun, huwag ka nalang tumuloy, reklamo ni Clyde. Nakanguso pa ito habang ibinababa ang 3 maleta ni Kim. Sira, edi wala akong naiambag sa'yo sa kuryente, tubig at pagkain. Papalamunin mo ba ako ng ilang buwan? Mahinang tumawa si Kim sa inaasta ni Clyde. Sige ba, hihingi na lang ako kay tita ng panggastos mo. Mabilis na sagot ni Clyde. Malakas na batok ang ibinigay ni Kim. Dinamay mo pa ang magulang ko. Inis na singhal niya kay Clyde. Bakit? Magulang mo naman yun. Dahilan ni Clyde. Baliw ka ba? Gusto mong kunin ako ng mga yun? Tanong ni Kim at halatang nagdadalawang isip si Clyde. Uli lang lubos talaga uwi mo niyan. Nakangising dagdag ni Kim at napanguso naman si Clyde. Di kay mom and dad na lang tayo humingi. Mahinang bulong niya. Sa pangalawang beses, nakatanggap siya ng panibagong batok mula kay Kim. Aray, nakakasakit ka na, reklamo ni Clyde. Gaga, hihingi ka sa magulang mo? Baka isipin nun tinatanan mo na ako. Baka ipakasal tayo ng mga magulang natin nang wala sa oras. Paliwanag ni Kim bago irapan si Clyde. Hindi na talaga magtataka ang dalawa kung gawin yon ng mga magulang nila. Kung dati nga ay naglaro si Kim sa bahay nila Clyde, ay hinatid siya ng mga magulang nito para mamanhikan. Isa pa, halos lahat ata ng tao sa paligid nila ay pinagkakamalan silang magsyota dahil sa mga plano nila sa buhay na laging magkasama. Napabuntong hininga tuloy si Kim nang maalala na nadamay pa siya noon sa away ni Clyde at ex-girlfriend nito. Pinagkamalan ba naman siyang kabit dahil sa iisang sasakyan sila sumasakay. Sakit sa ulo talaga para kay Kim ang mga issue tungkol sa kanila noon. Mabuti na lang ay wala na sa kanilang dalawa ang mga bagay na ito ngayon. Napangiwi si Kim habang isinasara ni Clyde ang pinto ng kotse. Nakanguso kasi ito at nagmamakaawang wag siyang umalis. Nakakahiya naman sa mga taong nanonood sa ginagawang eksena ni Clyde. Umayos ka nga! Iritadong bulong ni Kim nang dumungaw si Clyde sa bintana. Pinitik niya ang noo nito at tinignan ng masama ang binata. Napahawak si Clyde sa noo at pinukol din ng masamang tingin si Kim. Sadista! Di man lang na-appreciate yung acting ko, reklamo ni Clyde. Nangunot ang noo ni Kim sa sinabi nito. Sinong matutuwa sa ganun? Mahihiya pwede pa, singhal ni Kim na mas lalong ikinanguso ni Clyde. Maya-maya pa ay tumigil na ang binata sa pangbubwisit sa kanya. Pinapanood niya si Clyde na kumakaway sa kanya habang sa tuluyan ng maglaho ito sa paningin niya. Malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Kim at tumingin sa hawak niyang bento box. Aminado siyang mamimiss niya talaga ang binata, lalo na ang kakulitan nito. Para saan pa ang turingan nila na parang magkapatid at masyado rin sigurong maninibago si Kim dahil matagal silang hindi magkikita ng kaibigan. Muling lumingon si Kim sa bintana. Mukhang matagal pa ang biyahe. Nababagot na ako. Mabuti pa kung nandito si Clyde. Sana hindi ganito ka-boring. Napailing si Kim sa naisip.
Masyado talaga silang close at dependable sa isa't isa. Makalipas ang ilang minutong pagtitig sa bintana, ay bumigat na ang talukap ng mga mata niya. Magandang tanawin ang nadadaanan nila Kim, lalo na nang pumasok sila sa makalaglag pangang gate. Tila dinala siya sa ibang dimensyon ng driver dahil bukod sa madaming naggagandahang mga bulaklak, ay marami ding malalaking puno na nakayuko sa kalsadang dinadaanan nila. May mga nakasabit ding mga ilaw doon at mga naggagandahang mga palamuti. Huminto ang sasakyan sa tapat ng malaking bahay o mansyon. Nakatulala ito habang sinusundan ng tingin ang manong driver na umikot at pinagbuksan siya ng pinto ng sasakyan. "Nandito na po tayo, ma'am." Nakangiting sabi nito. Kunot noong tinignan ni Kim ang manong driver at tinignan ito na parang nagbibiro lang ito. Ha? Nakangangang tanong ni Kim. Mahinang tumawa si manong driver sa reaksyon niya. "Nandito na po tayo. Inaantay ka na po ng mga tao sa loob." Paliwanag nito. Dahan-dahang tumango si Kim. Inalalayan siya ni manong driver na bumaba. Nakaramdam pa siya ng hiya sa ginawa nito. Mukhang may edad na ito at kung ang tansyang kaedad lang ito ng lolo niya, ay dapat nirarayuman na ito. Medyo nakakabilib lang makakita ng may edad na, ngunit mas malakas pa sa kalabaw. Puno ng pagtataka si Kim habang pinagmamasdan siya ng mga maid na sumalubong sa kanya. Puro admirasyon ang makikita sa mga mata nito at ang iba pa ay tumititig sa kanya. Ngayon lang ba sila nakakita ng tao? Hindi may uwasang tanong niya sa kanyang isip. "Hi! Good morning, ma'am! Welcome sa mansyon!" Masayang sabi ng isang katulong na medyo may kaliitan kumpara sa kanya at mukhang mas bata rin kaysa sa kanya. Hi! Pag-aalangang sabi ni Kim at kumaway dito. "Ang ganda mo, ma'am!" Puri pa nito kay Kim na ikinapula ng mukha niya. Salamat, tipid na sagot ni Kim. Akmang magsasalita pa sana ang babae nang biglang may tumikhim mula sa likod nila. Napalingon ang lahat sa boses na yon. "Ikaw ba yung fitness instructor?" Aniya ng malambing na boses. Sandaling napatitig si Kim sa lalaki. Chubby ito, maputi, kaya bumabagay sa itim niyang buhok at may katangkaran din. Singkit din ang mga mata at may makakapal na kilay. Mas lalong nagulat ang mukha ni Kim nang bumaba ang tingin niya sa mapupulang labi nito. Sunod-sunod siyang napalunok at umiwas ng tingin. Ako nga," utal na sambit niya. "Umayos ka, Kim, kung ano-anong iniisip mo." Suway niya sa sarili sa kanyang isip. Huminga si Kim ng malalim bago muling nilingon ang lalaki at ilahad ang kamay nito. "Kim Althea Flores, and I am the fitness instructor." Confident na pagpapakilala niya. Matamis na ngiti ang ginawad ng lalaki na nagpabilis naman ng tibok ng puso ni Kim. Kamukha niya yung favorite character ko, si Baymax. "I'm Sean Ivan Ledesma. Nice to meet you." Pagpapakilala nito. Mas lumapad ang ngiti sa labi ni Kim dahil kakaiba ang lambot ng kamay nito. Idagdag pa ang nangingibabaw na puti nito sa maputing balat ni Kim. "Nice to meet you." Malumanay na sabi ni Kim. Maikukumpara talaga ang pakikitungo niya dito at kay Clyde. "Call me Kim na lang. I'm not into formalities." Saad pa ni Kim. Tumango naman sa kanya si Sean. "Ako din, kaya tawagin mo na lang din akong Sean." Ani naman ng lalaki. "Sure, Sean." Medyo naninibago din si Kim sa sarili niya. Feeling niya, bagay na bagay ang pangalan nito kapag nanggaling sa bibig niya. Unfamiliar pero hindi pangit sa pakiramdam. She likes it. Nagtungo sila sa malaking dinner area. May pinto din doon papunta sa dining room kaya may magandang view. Nanatiling nakatayo si Kim habang hindi inaalis
ang mga tingin sa mahabang lamesa. Maraming nakahain doon, iba't ibang putahe at luto ng mga pagkain. Meron ding iba't ibang klase ng inumin at dessert. Ngunit nagawang kabahan ni Kim sa nakikita at napalunok. Daig ko pa may sistensya ang buhay. Last supper ko na ba to? Palihim na napalunok si Kim at napadasal sa mga tumatakbo sa kanyang isip. Lahat siguro ng mapupunta sa sitwasyon niya ay ganun din ang isipan. Daig pa ang pistahan sa mga nakahain ngayon. Anli lahat. Bakit hindi ka umupo? Nagtatakang tanong ni Shan kay Kim at tinitigan niya lang ito. Hindi mo ba gusto yung mga nakahain? Pwede naman nating papalitan. Presenta pa ng lalaki. Mabilis na umiling si Kim. Hindi. Mukhang sobrang sarap. Parang nakakahiya tuloy na kainin. Pagrarason niya. Naku ma'am, masarap talaga yan. Pero mas maganda pa rin po kung kakain ka para mas malaman mo yung lasa. Singit nung maid na nag-approach sa kanya kanina. Akmang uupo na sana si Kim nang mapansin na magsasalita muli si Shan. Malas niya lang dahil hindi mahatak ang upuan palabas dahil sa bigat nun. Kumunot ang noo niya at sinubukang hatakin ulit ang upuan ngunit bigo na naman siya. Mahinang tumawa si Shan sa ginagawa niya kaya napayuko na lang siya sa hiya. Mahinang napamura si Kim. Mabuti na lang at lumapit sa kanya ang isang lalaki at tinulungan siyang makaupo. Pagkatapos nilang kumain ay nagpresenta si Shan na ihatid siya sa magiging kwarto. Tahimik silang naglalakad ngayon sa napakahabang pasilyo ng mansyon habang nililibang ni Kim ang sarili sa mga nakadisplay na larawan. Tinatandaan ni Kim ang mga disenyo noon upang may gagamitin siyang palatandaan kung sakaling maligaw. Naboboring ka na ba? Sorry kung malayo yung kwartong inassign ko para sa'yo. Doon kasi malapit yung gym. Paghingi ni Shan ng paumanhin. Napahinto si Kim at lumaki ang mga mata niya sa sinabi ni Shan. Mabilis niyang pinag-ekis ang kamay at umiling dito. Ayos lang, hindi naman ako naboboring. Ngumiti at tumango sa kanya si Shan. Nagtaka din si Kim dahil masyadong considerate ang binata. Napansin niya lang na hinihingi din ito ang mga opinyon niya sa mga bagay, katulad ng schedule at kung kailan sila pwede mag-start. Nakakaramdam tuloy siya ng tuwa at pagiging komportable sa presensya ng lalaki. Hindi niya nga naisip na magiging komportable pa siya sa iba maliban sa kaibigan niyang si Clyde. Ilang minuto lang at nasa tapat na sila sa isang pinto. Nagmala gentleman pa si Shan at pinagbuksan siya ng pinto. Mahinang tawa naman ang ginawa ni Kim sa kinilos ni Shan. Nagpaalam si Kim bago isinara ang pinto. Nilibot niya rin ng tingin ang kwarto. Kasing laki ata nito yung kwarto nilang dalawa ni Clyden kung pagsasamahin. May built-in closet kaya may paglalagyan din siya ng damit. May vanity table din at 43-inch size din ng TV. Dahan-dahang nahiga si Kim sa kama. Kumawala pa ang isang malaking ngiti sa labi niya dahil malambot at komportable ang hihigaan niya. Amoy expensive, nakangiting usal niya bago kapkapin ang cellphone sa bulsa at tinipa ang numero ng paboritong kaibigan. Oh, bungad ng kaibigan at mukhang punong-puno ng pagkain ang bunganga nito. Nandito na ako, tipid na sabi ni Kim. Kamusta? Masungit ba client mo? Curious na tanong ng kaibigan. Alam na alam ni Kim na nag-aalala sa kanya ang kaibigan niya. Okay naman, huwag ka mag-alala, mabait mga tao dito. Paninigurado ni Kim. Hindi sumagot si Clyde at tanging pagnguya na lang ang naririnig niya. Kumakain ka ba? Tanong ni Kim. Oo. Tipid na sagot ng kaibigan. Yung gamit sa kwarto mo? Dagdag pa nito. Kusang nagsalubong ang mga kilay ni Kim sa sinabi nito. Nalalaman niya yung dalawang lagayan ng gami na binili nila noong isang araw
At hindi niya pa nagagalaw o nababawasan yon. Naunahan na naman siya ng kaibigan. Pinakailaman mo? Inis na singhal niya. Malakas na halakhak ang isinagot sa kanya ni Clyde na mas lalong kinainit ng ulo niya. Palitan mo yan! May halong pagbabantang sabi ni Kim. Ayaw na ayaw ni Kim na may kaagaw sa pagkain. Pero sadyang patay gutom silang magkaibigan. Kaya hindi din maiiwasan ng mga ganon. Galit man siya kay Clyde ngayon, pero sanay na rin naman siyang ganon ito. Naibato ni Kim ang cellphone nang babaan siya ng tawag ng kaibigan. Napatingin na lang si Kim sa kisame. Masyadong nakakapagod ang buong araw niya. Simula sa paghahanda ng damit, bangayan nila ni Clyde, yung biyahe, at yung pagpapakilala niya sa mga kasambahay sa mansyon kanina. Inasikaso ni Kim ang mga damit at inilagay sa built-in closet. Si Kim na ang nagkusa dahil ayaw niya ring makaabala sa mga tao sa mansyon. Isa pa, mas mapapadali ang paghahanap niya ng kailangan niyang damit dahil siya naman ang nakakaalam kung saan niya yon nilagay. Inubos ni Kim ang pinabaon na pagkain ni Clyde at yun na din ang ginawang hapunan. Ninanamnam niya ang bawat pagsubo sa pagkain dahil kahit malamig na ito ay masarap pa rin ang niluto ng kaibigan. Pagkaraan naman ng ilang minutong pagpapahinga sa kama ay sarili naman ang inasikaso niya. Kinabukasan, hindi na malaya ni Kim na nakatulog na pala ito pagkatapos niyang maligo. Nagising na lang siya na may kumakatok sa kwarto niya at kahit ayaw niya pang gumising ay napabalikwas siya dahil naalala niyang hindi pala sa kanila ni Clyde ang bahay na ito. Inunat niya ang katawan at naglakad patungo sa pinto. Nanliit pa ang mga mata niya habang kinikilala kung sino ang kaharap niya ngayon. Ma'am, ako to si Engay, at your service. Tanda niyo? Masiglang sabi nito. Ngumiti si Kim at kumaway dito. Parang bata kasi itong si Engay, pero hindi naman masakit sa tenga ang kakulitan niya. Good morning. Magandang bati niya. Sorry magulo yung itsura ko. Kakagising ko lang kasi. Paghingi ng paumanhin ni Kim, hinipan pa niya ang kamay niya para amuyin ang sariling hininga. Buti hindi naman mabaho. Saad niya sa isip. Naku ma'am, bagong gising ka na niyan? Mukhang fresh. Pwedeng sumabay sa trend na I woke up like this. Puri sa kanya ni Engay na ikinapula ng pisngi. Sandaling nagpaalam si Kim na maliligo at mag-aayos. Mabuti na lang ay tahimik na naghihintay sa kanya ang dalaga at mukhang pumili na din ito ng susuotin niya. Napangiti naman si Kim nang makita na komportable ng damit ang pinili nito. Nagbihis lang si Kim at nag-ayos ng kaunti. Saka sila umalis at dumiretso sa kusina. Salamat sa paghihintay, aniya kay Sean na sumisimsim ng kape habang nakatingin sa papel na binabasa niya. Hindi naman naalis ni Kim ang mga tingin dito dahil ang gwapo din nito kahit nakasalamin. You're welcome. Tipid, ngunit sincere na sabi ni Sean sa kanya. Sinimulan ni Kim na kumain dahil wala naman siyang ibang sasabihin dito. Maya-maya pa, ay si Sean na rin ang nagbukas ng topic. May plano ka bang bilhin sa labas? Isasabay na natin kay Manang Nora. Alok ni Sean. Umiling lang si Kim at inubos ang pagkain sa plato bago lingunin ang lalaki. Sasama na lang siguro ko kay Manang. Marami kasi akong bibilhin. Nakakahiya namang makaabala. Nahihiyang sabi ni Kim. Sunod-sunod na tumango si Sean at ibinalik ang atensyon sa ginagawa. Ngunit saglit lang ay binalik nito ang atensyon sa kanya. Can I join you then? Wala rin naman akong gagawin ngayon. Hanggang mamayang hapon, tayo na lang mamili ng mga kailangan dito sa bahay. Suhestyon ni Sean. Tumabingi ang ulo ni Kim at sabong din ang dalawang kilay. Hindi ata nagproproseso ng tama ang utak niya. Ha? I mean, kung ayos lang naman sa'yo. But kung ayaw mong kasama, pwede ka naman namin ihatid sa mall at tawagan mo na lang ako kung magpapasundo ka na para hindi ka na rin mamasahe at
maglakad mula sa gate hanggang dito sa mansyon. Mahabang sabi ni Shan, kuhang-kuha ni Kim ang pinupunto nito, kaya mabilis na pag-iling ang sinagot niya. Sige, tayo na lang. I mean, yung mamili ng kailangan. Natatarantang sagot niya dito. Nalilito siya kung paano i-deliver ang salita na yon kay Shan. Ayaw niyang ma-misunderstood siya nito sa sinabi. Samahan mo na lang ako. Paglilinaw niya na sinabi. Narinig niya ang mahinang pagtawa ni Shan na ikinapula ng mukha niya. Grabe, sira na dignidad ko sa taong to. Aniya sa isip. Pagkatapos nilang kumain, ay dumiretso na sila sa pag-alis. Naiilang pang sumakay si Kim dahil pinagbuksan pa siya ng pinto at syempre, ang masaklap pa ay katabi niya ito. Hindi tuloy siya mapakali sa kanyang inuupuan. Hey, tawag sa kanya ng binata. 5 minuto pa lang silang bumabiyahe pero hindi na mapirme si Kim na parang gustong gusto nang bumaba sa sasakyan. Ahay, sagot niya nang hindi ito nililingon. Di ka ba komportable? Pwede naman akong lumipat. Tanong ni Shan. Sa pagkakataon na yon ay lumingon si Kim dito. Gusto mo niyang sabihin na ayos sa kanya ang sinabi nito pero nakakahiya naman na hindi niya ipagkaila na hindi siya komportable. Baka mawalan pa siya ng trabaho. Wag! Naninibago lang ako. Ang laki kasi ng sasakyan mo. Pagsisinungaling ni Kim at kunwari ay ngumiti ng matamis. Umiwas din kaagad ng tingin si Kim kay Shan at itinuon ang pansin sa bintana. Ayaw niyang bumuo ng bagong topic si Shan sa pagitan nila. Hindi niya kasi naiintindihan ang sarili kung bakit siya natutuliro sa binata. Pagkababa ng sasakyan ay naunang naglakad papasok ng elevator si Kim. Hindi pa nga nagsasaad ang elevator ay patakbong lumapit sa kanya ang binata. Tumabingi ang ulo ni Kim habang pinagmamasdan ito na naghahabol ng hininga. Sasama ka pala? Nagtatakang tanong ni Kim kay Shan na tumango agad. Akala ko hindi eh, kaya iniwan na kita. Paliwanag niya dito. Naninibago rin siya sa sariling ikinikilos. Hindi niya naman kasi kailangan pang magpaliwanag dito, pero ginawa niya pa rin. Pasimpleng sinusulyapan ni Kim ang binata sa reflection ng elevator. Dalawa lang sila sa loob ng elevator, pero mukhang siya lang ang nakakaramdam ng kakaibang tensyon. Ni hindi niya nga nakita na naiilang sa kanya ito. Huminga ng malalim si Kim at itinuon ang pansin sa suot na sapatos. Wala namang kakaiba doon, ngunit mas mabuti na rin na doon niya ang ituon ng pansin. Saan mo gusto unang pumunta? Malambing na tanong nito. Napaigtad si Kim sa kinatatayuan nito at pinasadahan ng tingin ito. Normal ba para sa kanya ang ganitong tono? Para kasi siyang boyfriend ko na tinatanong ako sa gusto ko. Saad ni Kim sa isip. Napanguso siya sa sariling iniisip. Sa department store na lang muna siguro ko. Sagot niya. Pinag-isipan niya talagang sagot yon. Dahil mas maganda kung mauunang matapos si Shan sa kanya. Kesa naman bitbitin niya pa ito sa mga tindahan na pupuntahan niya. Hinayaan niyang mauna si Shan sa kanya sa pagkakataon na ito. Si Shan ang naghanap ng mga appliances. Habang si Kim naman ang kumuha ng mga materyales na kailangan sa iba't ibang sulok ng bahay. Hindi rin siya nahirapan dahil sanay na siya sa ganon. Halos linggo-linggo silang lumalabas ni Clyde noon para mamili ng supply sa bahay. Ilang minuto na ang nakakalipas na makapili sila Kim sa counter. Medyo natagalan din sila doon dahil marami silang napamili. Isa pa, hiniwalay din ni Kim ang mga sariling gamit. Bakit hindi mo pa sinama? Ako na yung magbabayad. Tanong ni Sean na ikinakunot ng noo ni Kim. Ako naman gagamit kaya ako na magbabayad. Tipid na sagot ni Kim. Ilang minuto na silang nagtatalo ni Sean sa pagbabayad ng pinamili niya. Hindi naman nagpatalo si Kim dahil strong and independent kuno siya kaya inabot niya ang credit card at sinenyasan ang cashier na iswipe yon.
May tatawagan lang ako. Can you wait? Nag-aalalang tanong ni Shan sa kanya nang makalabas sila ng department store. Tumango muna si Kim bago napangiwi dito. Daig niya pa kasi yung bata na iniwan saglit ng magulang dahil may kukunin ito. Nakanguso si Kim habang inaantay sa isang bench si Sean. Paminsan-minsan din ay sumusulyap siya dito upang tignan kung tapos na ito. Inabot pa siya ng mga 10 minuto hanggang sa makabalik ito kasama ang mga guard na bitbit nila. Takaw eksena tuloy sa mga tao. Sila na ang magdadala ng mga yan sa sasakyan. Paliwanag ni Sean kay Kim. Tumango na lang siya dito. And dito na lang tayo magla-lunch. But tinitigan muna siya ni Sean bago inilibot ang tingin sa mall. How about mag-enjoy muna tayo? Alam kong nababagot ka sa bahay. Dagdag ng binata. Nagtataka na talaga si Kim sa ginagawa nila. Daig pa nga nila yung magjowa na nagde-date sa mall. Mabuti na lang ay medyo simple lang ang suot nila. Pag nakuha ko yung ice cream, ikaw magbabayad ng tokens ko. Hamon ni Kim kay Sean na nakatitig ngayon sa ice cream na nasa claw machine. Ilang segundo lang ay tumango ang binata at inilahad ang kamay nito. Sure, deal? Pabalik na hamon din ni Sean sa kanya. Halatang hindi ito naniniwala na makukuha niya. Deal! Confident na sabi ni Kim na may nakakalokong ngiti sa labi. Unang laro pa lang ay nakuha na agad ni Kim ang ice cream sa claw machine. Hindi naman ganun kahirap ang larong yun para sa kanya dahil siya laging pinapakuha ng stuffed toys na gusto ni Clyde. Ano, ngangakano? Masarap ba yung ice cream na nakuha ko? Pang-aasar at pagmamayabang niya kay Sean. Umiwas naman ng tingin ang binata sa kanya at inabala ang sarili sa pagkain. Paano ba yan? Libre mo. Masayang sabi ni Kim. Tango naman ang isinagot sa kanya ng binata. Hindi maiwasan ni Kim na matawa sa pagiging makalat nitong kumain. Puno kasi ng ice cream ang gilid ng labi nito. At halata din namang walang pakialam ang binata doon. Ang kalat mo naman, kunwaring reklamo ni Kim bago ilabas sa bulsa ang bitbit niyang panyo. Kusang gumalaw ang katawan niya nang lumapit ito kay Sean upang punasan ang mukha niya. Nagawa pa niyang tumingkayad sa taas nito bago maalarma sa sarili dahil sa konting distansya na meron sila. At bigla na lang nagwala ang puso ni Kim nang ma-realize ang posisyon na meron sila. Nagawa pa ngang magtitigan ng dalawa na lalong nagpabaliw sa puso niya. Sorry. Mabilis na lumayo si Kim at nag-iwas ng tingin dito. Ang dungis mo kasi utal pa na paliwanag niya. Ramdam na ramdam din ni Kim ang pag-iinit ng pisngi niya. Kaya hindi niya na muling binalik ang tingin dito. Baka isipin pa nitong trip ko siya. Saad ni Kim sa isip. Hindi na niya hinayaang makapagsalita si Sean at tumakbo siya papunta sa arcade. Wala pala akong token, bulong niya. Wala na sana siyang balak kausapin si Sean na hanggang ngayon ay nakatulala pero wala siyang gagamitin sa paglalaro. Isa pa ay napalanuhan rin naman niya yon sa pustahan nila. Kaya tama lang na ipaalala niya ito kay Sean. Gusto niyang matawa dahil natutunaw na ang ice cream sa kamay nito. Sinubukan niya ring kawayan ito sa harap ngunit wala pa rin yung epekto. Sean, mahinahon na sabi ni Kim at marahan na tinapik ang pisngi nito. Ngumiti pa si Kim nang makitang bumalik na ito sa huwisyo. Nagtatakang sagot nito na mas lalong ikinangiti ni Kim. Pinakita niya pa ang palad dito at ngumuso. Token ko? Tanong ni Kim. Ilang oras na in-enjoy ni Kim ang paglalaro sa loob ng Tom's World. Paminsan-minsan ay inaalok niya ring maglaro si Sean katulad ng basketball, pangingisda sa malaking monitor at pagsakay sa iba't ibang ride hanggang mapagod sila at mapadpad sa isang food court at kumakain ng in-order nilang kimbap. Lagyan mo ng wasabi, alok ni Kim sa sausawan. Tinanggap naman yon ni Sean
at hinalo sa pagkain. Masyadong marami tong order natin. Mas maganda kapag maanghang, mas magana ang pagkain. Paliwanag ni Kim bago sinimulang kumain. Paano mo naman nalaman? Kuryosong tanong sa kanya ni Sean habang nakatingin ng diretsyo sa mga mata niya at nakataas ang isang kilay. Personal experience. Casual naman na sagot nito habang ipinagpapatuloy ang pagkain. Paminsan talaga ay hindi maiwasan ni Kim na magdalawang isip sa trabahong pinasok niya. Imbis kasi na mag-diet sila ni Sean ay madalas pa ang nagiging paglamon nila. Halos mayat maya rin sila kumakain sa mall at sinusubukan ang mga tinda doon na mukhang masarap sa paningin nila. Siya na rin siguro yung tipo ng fitness instructor na sobrang patay na patay sa pagkain. Binaliwala ni Kim ang tumatakbo sa isip nang dumating ang order pa nilang lumpiang ubod sa isang kiosk na pinagbilhan nila. Di rin nila alintana ni Sean ang mga taong nakatingin sa lamesa nila na puno ng pagkain. Tila may isang kompetisyon tuloy na namamagitan sa kanila. O kung iisipin man ng iba na may food tasting na nagaganap sa loob ng food court. Paabot nga ako ng kare-kare. Inginuso ni Kim ang mangkok na nasa gilid ni Sean. I like your appetite. Nakangiting sabi ni Sean habang inaabot ang ulam kay Kim. Ngumisi naman si Kim at nagkunwaring nagpagpag ng damit. Sumenyas kay Sean na basic ang ginagawa nila. Malakas na tawa ang sinagot ni Sean sa ginawa ni Kim. Hindi talaga maiisip ng mga tao na pareho silang galing sa mayaman na pamilya dahil sa pag-uugali na meron sila. Hapon na nang makauwi sila Kim sa mansyon. Pareho pa silang nakatulog sa backseat dahil sa pagod. Bukod kasi sa pagkain na ginawa nila, ay binilhan din nila ng pasalubong ang mga katulong sa mansyon dahil sa ideya ni Kim. At sa huli ay nagpresenta ulit si Sean na ihatid siya sa kwarto niya habang bitbit din nito ang mga pinamili niya. So, good night, Chloe girl. Nakangising sabi ni Sean. Napangiwi naman si Kim sa tawag nito sa kanya. Good night din, ice cream boy. Pang-aasar naman ni Kim. Bigla na lang sigurong sumagi ang eksena kanina kaya pareho silang napaiwas ng tingin. Nakakahiyang maalala na nagkatitigan sila habang pinupunasan niya ang madungis nitong mukha. At syempre, eto na naman ang puso niya nagwawala. Bata pa naman ako, kaya accepted na ganun ang behavior. Confident na sabi ni Sean na ikinatawa ng malakas ni Kim. Nasa 23 ka na. Anong bata doon? Tanong ni Kim. Matamis na ngiti lang ang iginawad sa kanya ng binata. Parehong nagpaalam sa isa't isa ang dalawa pagkatapos ng kaunti pang bangayan. Hindi pa rin maalis ni Kim ang mga ngiti sa labi hanggang sa makahiga sa kama. Pagkalipas ng ilang buwan, "Good morning!" Bati niya kay Sean. Kasalukuyan siyang nasa office nito dahil sinusunod niya ito para sa schedule nila sa gym ngayong araw. Pilit na ngiti naman ang isinagot ni Sean sa kanya bago bitawan ang folder na hawak at sumandal sa upuan. Nagsalubong naman ang kilay ni Kim sa mukha nito na wala pa rin itong pahinga. Risked natin yung exercise? Suhestyon niya kay Sean na nakahawak ngayon sa sentido habang nakapikit ang mata. I think so too. Pagod na pagod yung katawan ko. Pagsang-ayon ni Sean. Kinuha ni Kim ang isang bakanteng upuan sa loob at naupo sa harap ni Sean. Masasabing malapit siguro sila kung wala ang lamesa sa gitna nila. Bakit hindi ka na muna matulog? Nag-aalalang tanong ni Kim habang tinititigan si Sean na nasa pareho niya pa ring posisyon. Umiling ang binata bilang sagot. Kahit saglit, pangungulit ni Kim. Bumuntong hininga si Sean at tumingin sa kanya. I can't. At kung kaya ko lang, gagawin ko. Saad ni Sean.
Pero hindi, masyadong puno ang schedule ko ngayong week at hindi na rin kasya doon ang oras ko ng pagtulog. Mahabang paliwanag ni Shan. Halata ang pagod sa boses nito. Umiwas ng tingin si Kim dito at ipinatong ang dalawang kamay sa lamesa nito. Talaga? Kaya ko namang tumulong kahit siguro isang oras. Mabawi mo lang yung lakas mo. Pangungulit ni Kim. Sandaling natahimik si Shan na tila iniisip kung ikukonsidera ang offer niya bago ito sumagot. Fine. Napatayo si Kim sa kinauupuan dahil sa naging sagot ni Shan. Big deal pa rin naman kay Kim ang kalusugan ni Shan dahil kliyente niya ito. Minomonitor niya rin ang kalusugan nito. Siyempre, bilang fitness instructor niya. Isa pa, may iba pa siyang dahilan para mag-alala dito. Dahilan na maski siya ay hindi maintindihan. Parang may rason siya na mas higit pa sa pagiging fitness instructor nito. Sa ilang buwan at linggong lumipas ay mas gumanda ang relasyon sa pagitan nila tulad ng nangyayari ngayon. Healthy relationship kung maituturing gantong nasa pagitan nila. Pero mas higit pa doon ang nararamdaman. Unti-unting nare-recognize ni Kim ang nararamdaman niya para dito at hindi niya rin naman kayang i-deny ito. Itutuloy ko pa ba itong nararamdaman ko? Mahinang usal ni Kim. Sapat lang para siya ang makarinig. Pinapanood niya ngayon ang mahimbing na natutulog na si Shan. Kumpara noon ay maraming nagbago sa pisikal na katangian nito. Ilang timbang din ang nabawas sa kanya kaya mas gumanda pa ang katawan nito. Sakto na siguro ang 3 natitirang buwan para tuluyang magbago ito. Alam din naman ni Kim na pag nangyari ang bagay na yon ay mas dadami na ang naghahabol sa lalaki. Ikaw ba, ganito din ba ang nararamdaman mo? Tanong pa ni Kim habang hinahaplos ang mukha nito. 3 buwan. Anong mangyayari pagtapos nun? Tanong niya sa sarili. Makalipas ang ilang oras, ay kinailangang gisingin ni Kim si Shan. Wake up, sweetheart. Malambing at maingat na tinapik ni Kim ang pisngi nito para gisingin. Narinig niya ang mahinang halinghing ni Shan bago nito buksan ang mga mata. Good morning. Inayos ni Kim ang sarili at umakto na tila walang nangyari. Kahit tanggap niya na ang nararamdaman para dito, hindi naman niya basta-basta na lang sasabihin o ipapahalata. Baka masira rin kasi ang relasyon na meron sila. Pinagpagan ni Kim ang damit bago tumayo at nagpaalam kay Shan. Hindi na siya tatagal sa loob ng ilan pang segundo dahil baka sumabog ang puso niya. Iginugol ni Kim ang natitirang oras sa pag-a-adjust ng schedule ni Shan at pagtawag kay Clyde. Umuwi ka na kaya? Nakabusangot na sabi ni Clyde sa kanya. Umiling naman si Kim. Hindi pa pwede no? Mag-antay ka pa ng 3 buwan. Pangako, lalabas tayo agad pagka-uwi ko. Maybe we can travel. Pag-cheer up niya dito. Promise yan? Pag hindi mo yan tinuloy, sapilitan talaga kitang ipapapunta sa private island namin. Babawi ka talaga sa akin. Pananakot sa kanya nito. Malakas na tumawa si Kim. Sige, sige. Huwag kang tumawa. Di ako nagbibiro. Masamang tingin ang pinukol sa kanya ni Clyde. Hinahanap ka din nila mami. Kailan daw tayo ikakasal? Dagdag pa nito. Sira, sabihin mo hindi naman ako magpapakasal sa'yo. As if naman, 'di ba? Baka magka-World War III kapag nangyari ang gusto nila. Maasim ang mukha ni Kim habang sinasabi yon. Si Clyde naman ay umaktong nasusuka kahit kailan talaga ay nagkakasundo silang dalawa. By the way, kamusta yung client mo? Biglang tanong ni Clyde. Lagi na lang nitong natatanong si Sean. Iisipin na niya na interesado ang kaibigan sa lalaki at hindi sa babae. Si Sean? Ayos naman siya. He's doing better. Casual na sabi ni Kim. Sandaling natahimik si Clyde. Nakakunot pa ang noo nito
habang nakatingin sa kamera. First name basis? Tanong niya na may malamig na boses. Nagtatakang tinignan ni Kim si Clyde. Hindi niya naalala nang nabanggit niya na pangalan ang tawagan nila ni Sean. Oo, nung first day pa. Para naman maging komportable kami sa isa't isa. Paliwanag ni Kim. Medyo naguguluhan siya sa mga seryosong tanong ni Clyde ngayon dahil hindi din siya sanay. Komportable naman kayo sa isa't isa. Bumabakas ang pagkairita sa boses nito. Napaisip tuloy si Kim sa mga nakaraang buwan nilang magkasama. Sobrang komportable na rin siguro nila sa isa't isa ni Sean, kaya madalas silang kumain sa labas na magkasama. Dinala na rin naman siya nito sa mga travel niya na tumatagal ng ilang araw. Pero hindi sila natutulog sa iisang kwarto. Isa yon sa mga rason kung bakit alam niyang komportable siya sa paligid ni Sean. Usually kasi, napaka-gentleman nito sa kanya at lagi nitong tinatanong ang opinyon niya. Madalas din itong nag-aalala sa kanya and he cares. Ito pa nga ang nagdadala ng pagkain sa kwarto niya tuwing nasosobrahan siya sa pagtulog at nakakalimutang kumain. Wala sa sariling sagot ni Kim bago bumalik sa tamang ulirat ang pag-iisip. Ay, 3 oras na tayo nag-uusap. Tawagan na lang kita mamaya, may gagawin pa ako. Sabi niya at nagpaalam kay Clyde. Pinatay niya ang tawag nang hindi inaantay ang sasabihin nito. Inabot na siya ng gabi sa pagkulong sa kwarto. Hindi niya rin nakita si Sean pagkatapos niyang iwan ito kaninang umaga. Kahit nag-aalala siya dito, ay hindi niya naman pwede puntahan ito. Rason din ni Kim ang pagstay sa kwarto para hindi makita ito. Bakit? Kasi iba na ang epekto sa kanya ni Sean. Gusto niya naman ang nararamdaman dito. Pero delikado din siya sa consequence na naghihintay sa kanya. Bumaba si Kim sa kusina para sana kumuha ng tubig. Pero pagbukas niya ng pinto ay si Sean ang bumungad sa kanya. Nakataas pa ang kamay sa ere at halatang handa ng kumatok sa pinto. Segundo lang ang tinagal para magwala na naman ang puso ni Kim. May kailangan ka? Tanong ni Kim kay Sean habang pinapakalma ang sarili. Ilang beses pa siyang huminga ng malalim para doon. Plano ko sanang lumabas at gusto ko sanang ayain ka kung okay lang sa'yo. Utal at hindi makatingin na diretsyo na sabi ni Sean. Sige, saan ba tayo pupunta? Alanganing sagot naman ni Kim. Nakita niya ang sunod-sunod na paglunok ni Sean bago nito magawang sumagot. Kahit naiintriga siya dahil kinakabahan ito at umaasang may epekto rin siya dito, nangingibabaw pa rin kay Kim na ayaw niya mag-assume. Hindi naman niya alam kung anong tumatakbo sa isip ni Sean, lalo na hindi niya rin hawak ang nararamdaman nito. Convenience store? Sagot ni Sean. Halatang walang maisip na iba pang pwedeng puntahan. Yun na lang naiisip kong bukas eh. Tumango si Kim. Tama naman ito. Convenience store na lang ang bukas dahil pasado 11:00 na ng gabi. Saad ni Kim sa isip. Nilahad na ni Sean ang kamay nito sa kanya. Gusto pang tumawa ni Kim dahil grabe ang panginginig nito. Hindi naman siya nagdalawang isip na hawakan ito. Siguro susulitin ko na to, 3 buwan. Sana nga lang ay madali lang sa akin nakalimutan si Sean pagkaalis ko. Malungkot na sabi ni Kim sa isip. Yumakap kay Kim ang malamig na simoy ng hangin at napayakap sa sarili. Inaantay niya sa labas ng convenience store si Sean dahil ito ang bumili ng pagkain nila ngayon. Abala si Kim sa pag-iisip ng maraming bagay. Nang inabot ni Sean ang mainit na kape sa harap niya. Salamat, mahinang sabi ni Kim. Sumisimsim siya ng mainit na kape at si Sean naman ang nagbubukas ng pagkain para sa kanya. Pinapanood pa siya nito habang nginunguya ang tinapay na inabot.
Tahimik lang silang nakatingin sa mga bagay na maganda sa paningin nila. Hindi inalis ni Kim ang tingin sa mahabang kalsada na hindi pamilyar sa kanya. Kinukumpara dito ang lalim ng nararamdaman niya para kay Shan. Parang katulad ng kalsada na hindi niya alam ang patutunguhan. Napaka-uncertain nito at hindi na rin siya mag-e-expect ng magandang ending sa nararamdaman niya. Alam niyang grabe ang risk nun kapag sumugal siya. You okay? Bulong ni Shan malapit sa tenga niya. Malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Kim bago tapunan ng tingin si Shan. Bigla na lang lumambot ang ekspresyon ng mukha niya. Yes, ikaw, balik na tanong ni Kim. Saglit na napaisip si Shan bago tumingin ng seryoso sa kanya. I'm fine, as long as kasama kita. Mahina at nakangiting sabi nito. Napaigtad si Kim at napaiwas ng tingin. Kung alam ba nito ang nararamdaman niya? Magagawa pa ba nitong sabihin ang mga ganong salita sa kanya? O iiwasan siya nito? Hindi mapigilan ni Kim ang mga bagay na tumatakbo sa isip niya. Isang salita na sinasabayan ng malambing na boses ni Shan ay nakakapagpabaliw ng sistema niya. Gustong-gustong hilingin ni Kim ang maraming bagay para dito. Sana laging nasa tabi niya si Shan. Katulad ngayon, habang ini-enjoy ang presensya ng bawat isa. Na sana, mas humaba pa sa 3 buwan na makasama ito. Iniisip niya pa lang kasi na aalis siya, nawawalan na siya ng hininga. Really? As long as kasama mo ko? Paano pala pag umalis ako? Paninigurado ni Kim sa sinabi ni Shan kanina. Magiging okay ka pa rin ba kapag umalis ako? Dagdag pa ni Kim. Hinihiling niya ngayong oras na kahit kaunti ay maramdaman ni Shan ang nararamdaman niya para dito. Umiwas ng tingin si Shan sa kanya at tumingin sa daanan na tinititigan niya kanina. Kita mo yun? Turo niya doon. Ganyan ang mararamdaman ko pag alis mo. Madilim at malungkot. Ikaw na yung naging liwanag ko so expected na didilim ulit yun kapag nawala ka. Mahabang paliwanag ni Shan habang kinukumpara ang sarili sa daan katulad ng ginagawa ni Kim kanina. Sapat na ang mga sinabi ni Shan sa kanya para makaramdam ng kirot sa puso niya. Hindi lang naman ito ang makakaramdam ng kalungkutan pag umalis na siya. Ang totoo nga, yun ang mararamdaman niya dahil may pinanghahawakan siya kaysa dito. Pareho sila ng paraan para ma-express ang nararamdaman. Pero magkaiba sila kung mas bibigyan ng kahulugan yun. Ilang minuto na tahimik ang dalawa hanggang sa alokin ni Shan ang pagkain niya kay Kim. Ginawa niya siguro yon para mawala ang awkwardness sa pagitan nila. Ubusin mo to, marami pa akong binili dito. Sabi sa kanya nito, kumunot ang noo ni Kim. Grabe ka naman, ang dami ko nang nakain na tinapay, tapos ibibigay mo pa sa akin to? Aniya, sa biskwit na hawak. Ang dami mo pang binili, sino bang uubos niyan? Turo naman niya sa hawak pa nitong plastic. Ikaw, tipid na sagot ni Shan sa kanya na ikinalaki ng mata niya. Ano? Hindi makapaniwalang sabi ni Kim. Tumawa ng malakas si Shan habang tinitignan ang ekspresyon na meron siya ngayon sa mukha niya. I bought this for you. Ikaw ang uubos ng lahat ng to. Sabi pa niya, mabilis na umiling si Kim sa kanya. Asa, nadagdagan na nga ako ng 3 timbang. Umirap siya dito. No, wala kang choice kundi ubusin to. Nakangiting sabi nito sa kanya. Napanguso na lang si Kim. Alam niyang magiging marupok na naman siya dito. Para saan naman kung magkakaroon siya ng another na 3 timbang para dito. Maliit na bagay na lang yun. Uwi na tayo, sabi niya na lang at umalis ng convenience store si Kim. Humabol naman sa kanya si Shan at tinapik ang balikat niya at sabay sabing, kaya tumakbo si Shan papalapit sa kanya. Nakatunga nga si Kim sa ginawa ni Shan at hindi agad nagproseso
sa ginagawa nilang laro. Masyado na silang malaki para sa habulan pero masaya nilang ginawa nito kasabay ng pagbuhos ng ulan. Solo nila ang malawak na kalsada. Ang bagal mo, pang-aasar sa kanya ni Sean na may 3 metrong layo. Ang daya mo, hinihingal na sabi ni Kim bago muling tumakbo papalapit kay Sean. Makailang ikot ang ginawa nila bago matalo ni Kim si Sean. Mas binilisan pa ni Kim ang pagtakbo hanggang sa huminto sila sa tapat ng gate ng mansyon ni Sean. Nag-doorbell si Sean at pareho silang pumasok. Nagpaulan kayo, salubong sa kanila ni Manang Nora. Sabay silang tumango at sinenyasan naman nito si Engay na kumuha ng tuwalya. Natawa pa ang tatlo kung paano mataranta ang bagong gising na si Engay sa pagkuha ng tuwalya. Dali-dali niyang inabot ang mga tuwalya sa kanila. Nagulat pa siya na imbis na ipunas ni Sean sa sarili ang tuwalya, ay inilagay niya ito sa ulo ni Kim upang punasan ito. Nakatulala lang si Kim habang ginagawa yon ni Sean. Nangingibabaw sa buong katawan niya ang mabilis na pagkabog ng dibdib dahil sa ginagawa ni Sean. Hindi na nga niya alintana ang lamig dahil sa init ng palad nito habang dumadampi sa balit niya. Ako na, aniya dito at akmang pipigilan ang ginagawa nito sa kanya pero mabilis na tumanggi si Sean. Ako nang gagawa. I should help kahit maliit na bagay. Pagpupumilit nito, pinapakalma ni Kim ang sarili hanggang sa matapos ito at ipinatong ni Sean ang tuwalya sa balikat niya. Hatid na kita para makapagpalit ka. Alok ni Sean. Tumango na lang si Kim dito. Tahimik na lang nilakad ang pasilyo hanggang sa tumigil sila sa pinto ng kwarto. Hinayaan niyang pagbuksan siya ng pinto ni Sean. Inantay lang siya nitong makapasok at parehong nagpaalam sa isa't isa. Lahat nga ng kasiyahan sa mundo ay may kapalit. Yun ang bumungad sa umaga ni Kim. Linggo na nga ang nakalipas magmula nung araw na naligo sila sa ulan. 2 linggo? Nagkasakit siya pagkatapos nun. Halos 2 linggo siyang nakahiga sa kama habang inaasikaso ng mga tao sa mansyon. Nagantay din siyang bisitahin araw-araw ni Sean pero nabibilang sa isang kamay ang pagdalaw nito at madalas pa ay madaling araw ito sa oras na hindi niya ito maaabutan. Tandang-tanda pa ni Kim kung kailan huling nakita niya ang binata. Mukhang pagod na pagod ito at ilang araw na walang tulog. Gustong-gusto ni Kim na puntahan ito ngayon at pilitin matulog. Ngunit nauuna itong hindi siya payagan na lumabas ng kwarto. Gusto ko nang lumabas. Ubos pasensyang sigaw ni Kim habang sinasabunutan ang sarili. Sinipat niya rin ang cellphone sa kama pero pagbukas nun ay bigo siyang makahanap ng paglilibangan at padabog na binato ito sa parte ng kama. Nagkasakit lang ako pero bakit parang naging preso pa ako? Sumusuko niyang sabi bago muling humiga. Tinitigan na lang nito ang kisame habang inaantay ang almusal niya. Ito na daw po yung iinumin yung gamot at dinagdag na din po niya yung vitamins na kailangan mong inumin. Isa-isang inabot ni Engay ang gamot na iinumin niya. Walang kagana-ganang ininom ni Kim yon at inabot ang baso na kanyang ginamit kay Engay. Kailan ako pwedeng lumabas? Tanong niya dito. Napaiwas naman si Engay ng tingin sa tanong niya. Napabuntong hininga na lang si Kim dahil mukhang walang alam ito. Naging rutina din ni Kim ang pagligo pagtapos kumain habang nag-aantay si Engay sa labas ng banyo para puntahan siya pagkailangan niya ng tulong. Lumipas na naman ang araw ni Kim sa loob ng kwarto. Mabuti na lang ay nakakatulog siya ng mahaba sa iniinom niyang gamot at naiiwasan din na mabagot sa loob ng kwarto. Ang huling gising niya ngayon ay pasado 2:00 ng gabi. Nais niya sanang magpadala ng pagkain sa kwarto. Kaso alanganin na rin ang oras at tulog na ang lahat ng tao.
Sinamantala na din ni Kim ang oras na yon para lumabas ng kwarto at pumunta sa kusina. Tahimik at walang tao sa pasilyo na dinaanan niya, kaya expected na rin na wala na ring tao sa kusinang pinuntahan niya. Wala bang instant na pagkain dito? Di ba uso delata dito? Bulong niya sa sarili habang isa-isang binubuksan ang mga cabinet sa kusina. Wala naman siyang nakita kaya pumunta siya sa dirty kitchen at nagbakasakali na meron. Yes! Sigaw niya at mabilis ding tinakpan ang bibig nang maalala na may pinto palabas at malapit lang ang maid's quarter. Salamat sa biyaya, bulong niya at nagpasalamat sa hangin. Hinalikan pa nito ang hawak na instant noodles bago ito lutuin. Natigilan si Kim sa kalagitnaan ng pagluluto nang makarinig ito ng kaluskos na nanggagaling sa labas. Nanlalamig ang mga kamay at mas lalong hindi ito nakagalaw sa pwesto nang makarinig naman siya ng boses. Ano yun? Bakas ang takot sa boses niya. Nanginginig ang mga kamay niya habang mahigpit na nakahawak sa sandok nang subukang humakbang dito. Mabibigat ang mga paghinga ni Kim habang dahan-dahang hinahakbang ang mga paa papalapit sa pinto. Mas bumibilis din ang tibok ng kanyang puso habang papalapit ito. Tutuloy pa ba ako? Kinakabahan na tanong niya sa sarili. Ilang segundo siyang ganon hanggang sa maisipan na umatras at narinig niya ang pamilyar na boses. Nagbago ang isip niya at dahang-dahang pinihit ang doorknob. Tama nga ito ng hinala. Naroon sa madilim na parte ng mansyon na malapit sa pool si Sean, ang lalaking gustong-gusto niyang makita. Kilalang kilala niya na ang tindig nito. Ngunit nagtataka si Kim na pasuray-suray itong naglalakad. Mukhang may kausap din ito sa telepono, kaya hindi muna nagawang lapitan ito ni Kim. Come on babe, nagbibiro ka lang 'di ba? Bakas ang kirot sa boses nito. Parang nakikiusap sa kausap niya ngayon na bawiin pabalik ang sinabi nito. Medyo malabo kay Kim na marinig ang sabi ng kausap ni Sean. Bagamat gusto niyang makiososyo sa pinag-uusapan ng mga ito, ay hindi niya pa rin ginawa yon. Wala naman siya sa lugar para itanong ang mga bagay na yon kay Sean. No, please, don't. Wag, please. Magbabago ako. Pagmamakaawa ni Sean sa kausap. Suminghap si Kim nang makitang napaluhod na ito. Pero pinigilan pa rin ni Kim ang sariling lumapit dito. Nanatiling nakatayo si Kim sa bukas na pinto habang pinapanood si Sean. Babe, please. Pagmamakaawa ni Sean bago pa siya patayan ng tawag ng kausap nito. Kusang humakbang papalapit ang mga paa ni Kim dito matapos niyang makita na sinasabunutan ni Sean ang sarili. Sandali na napatingin si Sean sa kanya hanggang sa makalapit na si Kim. Sinalubong na ito ng mahigpit na yakap habang si Sean naman ay nagsimulang umiyak sa balikat niya. Iniwan niya na ako, Kim. Iyak ni Sean at pinakinggan lang ito ni Kim. Kahit pag gustong gusto niyang itanong kung sino ito at kung ano ito para kay Sean. Pero alam niyang hindi niya yun kaya. Nag-uumpisa ng bumuo ng panibagong takot ang puso niya. At yun yung dahilan kung bakit ayaw niya ring malaman. Takot siyang malaman ang kahihinatnan niya kapag lumabas ang sagot sa mga labi nito. Iniisip niya pa lang ang mga posibleng sagot ay ikinadudurog niya na. Don't leave. Bulong ni Sean na sapat na para mag-assume si Kim ng sagot. Halatang tama ang hinala niya. Gumuhit ang kirot sa mukha ni Kim habang pinupunasan ang mga luhang nanggaling sa mata ni Sean gamit ang hinalaki at pinapatahan ito. Ilang beses siyang huminga ng malalim at tumingala para hindi matuloy ang nagbabadyang luha. Ayaw niyang makita ni Sean na mahina siya sa oras na kailangan niya na masasandalan. Ginagawa na rin ang lahat at sinasabi ang matatamis na salita para aluwin ito at mabawasan ang sakit na nararamdaman nito.
Handang-handa na siyang isakripisyo lahat para dito, kabilang ang nararamdaman niya. Ngayon, alam niya ng posible ang iniisip niya at sa mga oras na ito, nasasaktan siya. Nagising si Kim sa kwarto ni Shan. Hanapin ito ang unang pumasok sa isip ni Kim kaya mabilis siyang napabalikwas ng bangon at binuksan ang mga pinto sa loob ng kwarto. Nagmamadali din siyang naglakad palabas nang hindi mahagilap ang binata at pumunta sa kusina. Nakita niyo ba si Shan? Hinihingal at medyo napalakas na tanong ni Kim. Dahilan para matigilan ang lahat sa kanilang mga ginagawa at ituon ang pansin sa kanya. Hindi ko siya makita. Meron ba sa inyo ang alam kung nasaan siya? Natatarantang tanong niya sa mga ito. Nakatulala at ang iba pa ay nakabukas ang konti ang bibig habang pinapanood siyang silipin ang mga tao sa loob. Hindi namin siya nakita, ma'am. Sagot ni Engay at mukhang ito lang ang nasa tamang huwisyo na sagutin ang tanong niya at hindi lang siya panoorin. Pero baka si Manang Nora ay alam kung nasaan siya. Dagdag pa nito, walang patumpik-tumpik na lumabas si Kim sa kusina at hinanap naman si Manang Nora sa kung saan. Halos maubusan na siya ng pasensya matapos malibot ang lugar kung saan nagtatrabaho ang mga katulong sa mansyon, ngunit hindi niya makita ito. Kasabay ng bigo niyang pagbuntong hininga ay nahagilap niya si Manang Nora na naglalakad sa direksyon niya habang bitbit ang mga damit na mukhang kinuha niya sa mga kwarto sa itaas. Manang Nora! Tawag niya dito nang makalapit siya. Muntikan pang mabitawan ng matanda ang hawak nito dahil sa biglaang presensya niya. Diyos ko Maria! Bakit bigla kang sumusulpot, iha? Gulat na sabi nito pagkatapos ibaba ang bitbit. Gusto mo bang atakihin ako sa puso? Tanong pa nito na mabilis sinagot ni Kim sa pamamagitan ng pag-iling. Manang, may itatanong po ako at patawad kung nagulat ko kayo. Paghingi niya ng paumanhin, sumenyas naman si Manang na ayos lang at ipagpatuloy na lang nito ang itatanong dito. Si Shan ho ba nakita niyo? Wala kasi ito sa kwarto at sa ibang sulok ng mansyon. Nag-aalala kasi ako. Natatarantang tanong ni Kim habang kinakagat ang kuko. Abat oo iha, ikaw na nga ang pumilit sa isang yon na kumain. Bakas ang pagkainis dito. Malamang ay naubusan na ito ng pasensya sa binata sa hindi malamang dahilan. Nai-stress ang matanda na to sa batang yun. Dagdag pa nito. Nasan po ba siya? Tanong ni Kim. Hinding-hindi siya magdadalawang isip na puntahan agad ito. Nandun sa itaas, sa loob ng gym, wala pa yung kain. Mabilis na sagot ni Manang Nora. Mabilis pa sa 4:00 na nagtungo si Kim doon. Malakas at pabagsak niya ring binuksan ang pinto saka hinanap ang binata. Naliligo na ito sa pawis at halatang kanina pa ito. Shan! Tawag niya dito. Mukhang walang naririnig ang binata at pinagpapatuloy lang ang ginagawa nito. Padabog namang lumapit si Kim para pingutin ang tenga nito. Narinig niya ang pag-aray nito sa ginawa niya, ngunit hindi yon nagiging dahilan para tignan niya ito ng masama. Wala ka pang kain? Singhal ni Kim dito bago bitawan ang tenga ni Shan. Sinenyasan niya pang umupo ito sa bench na nasa harap niya. Walang pag-aalin lang ang sinunod ni Shan ang pinag-uutos niya nang hindi siya nito tinitignan. Anong oras ka nag-start dito sa gym? Sa lubong kilay na tanong ni Kim at agad na napaiwas ng tingin si Shan. Sasagot ka o sasagot ka? May halong pagbabantang dagdag ni Kim. Agad na ipinakita ni Shan ang 3 daliri. Malalim na bumuntong hininga si Kim at sinuklayan ang kanyang buhok. Natulog ka ba talaga? Natatandaan pa ni Kim na pasado 3:00 sila nakaakyat ni Shan. Nagawa niya pang samahan ito ng kwarto dahil nag-aalala siyang may ibang gawin ito. Kaso, siya naman ang unang nakatulog sa kanilang dalawa. Kaya hindi niya na matandaan ang mga sumunod na pangyayari. Hindi inalis ni Kim ang masamang tingin dito
at nag-aantay ng iba pang sasabihin ng binata. Nagawa pa nitong sulyapan siya ng tingin at agad ding umiwas. Hindi ako makatulog. Paliwanag ni Shan. Papatayin mo ba yung sarili mo? Iritadong tanong ni Kim dito. Balak niya bang pagurin ng sobra yung sarili niya? Hindi pa siya kumakain at wala ring maayos na tulog. Tapos nagawa niya pang magbuhat ng mga barbell? O ba't nagpaplano na ata siyang makaharap si San Pedro? Saad ni Kim sa isip. Ilang minuto nang tahimik si Shan at pinapakinggan ang sermon niya. Maya-maya pa ay kusang lumambot ang ekspresyon ni Kim sa kanya at nawala na ang pagkainis niya dito. Kausapin mo nga ako, mahinahong sabi ni Kim. Ano ba talaga ang dahilan mo? Alam kong may rason ka pa. Mahinang usal niya. Umiling si Shan bilang sagot. Gusto ko lang maglibang. Bulong nito na sapat lang para marinig ni Kim. Imposible? Isip ni Kim. Alam niyang napakababaw ng dahilan ni Shan sa kanya at may higit pa doon. Hindi lang nito kayang sabihin sa kanya dahil natatakot ito. Pinagbigyan muna ni Kim ang rason ni Shan at inaya itong kumain. Mabuti na lang ay hindi niya na ito pinilit at kusang loob na sumama sa kanya. Akala niya pa naman ay purasahan niya pa itong papakainin. Pero mukhang naiintindihan na din ni Shan na kailangan at wala siyang magagawa kung si Kim ang magsasabi sa kanya ng gagawin. Hindi napansin ni Kim ang oras habang nananatili sa tabi ni Shan. Siya na mismo ang nagpatulog dito pagkatapos nitong maligo. Higit na mas may pakailan pa siya sa kalusugan nito kaysa sa sarili niya at gagawin niya ang lahat para mapabuti ito. Promise me na magsasabi ka ng totoo sa susunod na magtatanong ako. Ayaw ko na may maririnig ako na iba sa'yo. Bulong niya habang sinusuklayan ang buhok ni Shan gamit ang kamay niya. Maging totoo ka sa paraan na minahal kita at maging totoo ka sa sarili mo dahil yung ikaw na yun yung paulit-ulit na mamahalin ko. Napalunok si Kim nang maramdaman ang luha ng maagos pababa sa pisngi niya. Maging totoo ka din sa nararamdaman mo kasi tatanggapin at iintindihin ko yun kahit na napasinghap ito at pinunasan ang luha kahit na ikakasakit ko. Lies, saad sa isip ni Kim habang nakatingin sa nakahiga na si Shan. Alam niyang mangyayari ang bagay na to. Isang linggo matapos umiyak ni Shan, sa braso niya ay panibagong sakit na naman ang iniinda nito. Sobrang pinagod ni Shan ang katawan nitong mga nakaraang araw at walang nagawa si Kim para pigilan ito. Kaya ngayon ay nahihiga ang binata sa kama upang magpahinga. Over fatigue. Yan yung sinabi ng family doctor na mga Ledesma. Kailangan na muna magpahinga ni Shan dahil sa sobrang pagod ng katawan at utak nito. Pinagsabay ba naman nito ang nais mangyari sa buhay at ang pagtatrabaho habang walang maayos na kain at tulog. Hindi rin ito nagsabi sa kahit sinong tao sa mansyon na ramdam na ang katawan niya ay pagod na at hinayaan hanggang sa lumala. Hindi din sinusunod ni Shan ang nasa daily workout plan nila kaya bumigay na ang katawan nito. Mabilis kang gagaling kung magpapahinga ka, sabi ng doktor nito bago sila iwan sa loob ng kwarto. Pinagsadahan naman niya ng tingin sa kanya ang binata na nakatingin din sa kanya. Lumapit siya dito para tignan ang temperatura nito. Bumagsak naman ang balikat niya nang maramdaman na mainit pa rin ito. Umalis si Kim para kumuha ng towel na gagamitin pamunas para bumaba ang init sa katawan niya. Matapos banlawan ni Kim yon, ay naupo siya sa gilid ng kama at ipinatong sa ulo nito. Ito ang natatandaan niyang madalas gawin ni Clyde tuwing magkakasakit siya. Itinaas din ni Kim ang kumot ni Shan hanggang sa leeg nito at hinayaan ang aircon. Kumuha pa siya ng upuan at itinabi sa kama. Alam kong galit ka. Nakangusong sabi ni Shan at hindi ito pinansin ni Kim at itinoon ang pansin sa librong binabasa niya.
I'm sorry. Paghingi pa ng tawad nito na ikinanguwi ni Kim. Kung si Kim ang itatanong, ay wala siyang balak na kausapin ito dahil gusto niya muna makapagpahinga ito ng maayos. Isa pa, tama nga ito. Galit si Kim dito dahil hindi niya ito sinunod. Huwag mo naman ako itrato na hangin dito. Malungkot na sabi ni Shan at sa pagkakataon na ito ay lumingon na si Kim sa kanya. Magpahinga ka, matutuwa pa ako sa'yo. Malamig na sabi niya dito na mas lalong ikinanguso niya. Sorry na nga. Pag-uulit nito, nagkibit balikat lang si Kim dito at muling itinuon ang atensyon sa libro. Sumenyas pa siya kay Shan na manahimik ito. Mukhang hindi tatagal sa ilang segundo ang pagtikom ng bibig ni Shan kaya nagsalita na naman ito. Fine, magpapaliwanag na ako. Nakaramdam ng pagiging intriga si Kim kaya isinara at ibinaba nito ang hawak na libro saka tumingin sa binata. Nitong matinding paglunok ang ginawa ni Shan bago muling magsalita. Nitong mga nakaraang araw, I feel motivated para mas lalong magpapayat. Yumuko ito at nagsimulang kutkutin ang kuko. Motivated saan? Nagtatakang tanong ni Kim. Words. Sa mga sinabi niya Kim, gusto kong ipakita sa kanya na kaya kong magbago sa paraan na gusto niya. Sa paraan na hindi siya manghihinang ipagsigawan ako. Kaya nag-hire ako ng fitness instructor. And that's you. Ginagawa ko lahat ng to para sa kanya. Pero biglang, nung nakaraang linggo ay gusto niya makipaghiwalay. Yun yung nagtulak sa akin na mas gagalingan ko pa kasi feel ko hindi pa yun sapat sa kanya. Hindi alam ni Kim kung anong sasabihin nang magsimula itong magkwento. Kumikirot na din ang dibdib niya sa bawat salitang nanggagaling sa bibig ni Shan. At nakikita din nito ang mga bagay na hindi niya makikita sa mata nito kapag siya ang binabanggit nito. Gagawin ko lahat para kay Elle. I know na alam mo yung pakiramdam na yun. Dagdag ni Shan at tumango siya dito. Pareho pala silang nagmamahal na handang gawin at isakripisyo ang lahat. I love her so much. Kaya gagawin ko lahat para makasama siya. Puno ng kumpiyansa ang sabi niya. Yung mga sinabi ni Shan ngayon ay parang kutsilyo na bumabaon sa puso. Hindi niya naman inaasahan na ganito pala masaktan pag nagmamahal. Inimbitahan ni Shan na kumain ng dinner sa labas nang silang dalawa lang. Walang pagdadalawang isip si Kim na pumayag dito. 4 na araw kung bibilangin magmula ng araw na ikinuwento ni Shan ang bagay na yon sa kanya. Nasasaktan siya at oo, may parte sa kanya na ayaw niya nang mas pahabain pa ang usapan tungkol doon. Sino ba ang hindi masasaktan kung sa mismong bibig ng mahal mo manggagaling na may iba itong mahal? At sino ba si Kim? Hired fitness instructor na kailangan gawin ang trabaho sa loob ng 8 buwan. Ang isang pagkakamali niya lang siguro ay ang magpadala sa mga good signs na pinapakita nito sa kanya. Sadyang tanga lang siguro siya kaya binigyan niya ng ibang kahulugan ang mga bagay na yon. Pero kahit ganon ang nararamdaman niya, ay mas iniintindi niya ito. Sa ngayon, ginagawa ni Kim ang lahat ng bagay na ayon sa profesionalismo. Ang goal niya lang ngayon ay gawin ang lahat na makakaya niya para matulungan si Shan. In a way na kahit alam niyang masasaktan, doble din ang naging pag-aalaga ni Kim kay Shan nitong mga nagdaang araw para maiwasan niya rin ang mag-alala sa kalagayan nito. Lalo pa at sinusubukan niyang umiwas dito. Makailang beses niyang inulit sa sarili na hanggang doon lang sila at hindi siya kayang tignan ni Shan sa paraan na gusto. Napalingon si Kim sa pinto nang makarinig siya ng katok. Mabuti na lang at natapos na siya sa pag-aayos. Pinagpagan pa niya ang suot na emerald bodycon dress bago maglakad papunta sa pinto at salubungin ang kanyang bisita. Kumaway si Kim at binigyan ng matamis ng ngiti si Shan.
Napansin niya pa ang bahagyang pagnganga ng binata habang pinasasadahan siya ng tingin mula ulo hanggang paa na ikinapula naman ng pisngi niya. Aalis na ba? Nahihiyang tanong niya dito bago lumunok. Ngumiti naman si Shan at tumango sa kanya saka inilahad ang kamay nito. Sa malapitan niya lang napansin ang suot nitong long sleeve na kapit sa katawan nito. Kumpara kasi noon ay mas gumanda na ang katawan nito. Ilang minuto pa lang silang nasa biyahe, ngunit hindi na kayang tagalan ni Kim ang tahimik na paligid. Ramdam niya rin ang paminsan-minsang sulyap ni Shan na tila ba may balak sabihin. Ngunit iiwas din agad ito ng tingin ng walang sinasabi. Gusto niya rin sana itong tanungin, ngunit pinapangunahan siya ng hiya at kaba kaya hindi niya na rin sinubukan. Inilabas ni Kim ang cellphone sa maliit na purse at naghanap ng paglilibangan doon. Nakita niya naman kaagad ang larong Candy Crush na dinownload niya nung isang araw at doon itinoon ang atensyon. Nakailang game si Kim at medyo nadalian siya sa mga ito hanggang sa malaro niya ang mga level. Ilang buhay na din ang nasasayang dahil hindi niya matapos-tapos ang level na yon. Gusto niya na lang ibato ang cellphone sa kung saan dahil sa dami ng hinahanap ng level, ngunit kakapirangot naman ang oras. Busy? Biglang tanong ni Shan. Hindi naman nito tinignan ni Kim at nanatili ang atensyon sa cellphone. Mahalagang matapos niya ang laro dahil cellphone niya ang nakasalalay dito. Oo, importante lang. Casual na sagot niya. Hindi man lang nakita ang pagsalubong ng dalawang kilay ni Shan sa sinabi niya. Hinayaan lang ito ni Kim hanggang sa matigilan siya sa sunod na sinabi nito. Candy Crush? Nanlaki ang mga mata niya at dahan-dahang pinaangat ang tingin dito. Paano? Nakangangang tanong niya. Inginuso naman ni Shan ang likod nito bago malakas na tumawa. Nakalimutan ni Kim na nakikita ang refleksyon ng bintana ng sasakyan ang ginagawa niya sa kanyang telepono, lalo na at tinted ito. Namula ang mga pisngi niya at mabilis na itinago ang cellphone. Kasi sinubukan niyang magpaliwanag kay Shan, ngunit hindi pa rin humihinto si Shan sa pagtawa sa kanya. Napanguso na lang siya at inirapan ito. Napadpad sila sa isang mamahaling kainan. Masyadong bongga ang pagsalubong sa kanila ng mga staff doon at mabilis silang inasikaso. Kumunot ang noo ni Kim habang naglilibot ng tingin sa loob ng garden restaurant. Wala kasing katao-tao at mukhang inalis din ang ibang lamesa at upuan. Nasaan yung mga tao? Bakit tayo lang? Pasimpleng bulong niya kay Shan. Sinigurado niya pang walang nakatingin sa kanila. Mahinang tumawa si Shan sa ginawa niya. Yumuko ito at nilapit ang bibig sa tenga niya. Nirentahan ko tong lugar para sa atin. Bulong din ito at mabilis na napaatras si Kim nang maramdaman niya ang hininga nito sa balat niya. Inalalayan siyang umupo ni Shan bago ito at mabilis na sinenyasan ang mga crew doon. Ilang minuto lang ay inihain sa harap nila ang maraming pagkain. Hindi naman inalis ni Kim ang mga tingin doon. Fine dining pala ito. Mabuti na lang at bumagay yung suot ko. Sabi niya sa isip bago mapangiwi. Ilang minuto lang ay nakita niyang aligaga ang binata sa kinauupuan nito. Naintriga naman si Kim kaya tinanong niya ito. Bakit? Wala ka bang pambayad? Mukhang natigilan si Shan sa tanong niya. Hindi na rin siya magtataka na tama ang hinala dahil dumaan na rin siya sa ganoong pakiramdam. Hindi, sagot ni Shan. I just want to say you're beautiful. Utal na sabi nito. Tila na blanko ang isip ni Kim sa sinabi niya. Ha? Di makapaniwalang tanong dito. Napayuko naman si Shan at bumuntong hininga. Ilang minuto silang natahimik. Hindi rin halatang may balak ulitin si Shan at hahayaan sana nito ni Kim
nang biglang muling magsalita ito. Ang ganda mo. Mahinang usal nito. Ha? Salamat. Tila hindi siguradong sagot ni Kim dahil nakatunga nga ito dito. Makalipas ang ilang minuto ay natapos na din sila sa pagkain. Hindi nga alam ni Kim kung paano niya naitaguyod ang tamang pagkain at paggamit ng mga kubyertos. Pero siguro at natural na iyon dahil galing din siya sa mayamang pamilya. May sasabihin ako, sapat na ang salitang yon para ituon ni Shan sa kanya ang atensyon. Napalunok siya. May sasabihin din ako, kaya in-invite kita ngayong dinner. Pabalik naman na sabi ni Shan sa kanya. Ilang minutong napaisip si Kim sa kung sasabihin nito. Wala siyang kaidi-ideya. Ngumiti muna si Kim bago sabihin, ikaw na ang mauna. Wala naman masyadong importante sa sasabihin niya dito. At isa pa, nagdadalawang isip din siya. Aaminin niya na kasi ang nararamdaman dito. Ayaw niya rin naman magkaroon ng pagsisisi katulad ng mga napapanood niya sa mga teleserye. Handa na rin naman siya sa magiging sagot nito. Sana nga lang ay hindi lumayo sa kanya ang binata. Lalo na at gusto niya pang lubusin ang mga araw na ito. Perpektong oras para sa kanya. Narinig niya ang mahinang paghinga ng malalim ni Shan bago siya nito tignan. Gusto kong napatitig si Kim habang inaantay ang sasabihin nito. Gusto mong tumabingi pa ang ulo ni Kim habang tinatanong ito. Umiwas si Shan ng tingin sa kanya. Dahilan para maglaho ang mga ngiti sa labi ni Kim. Gusto kong gawing 1 buwan na lang ang kontrata. Diretsyong sabi nito na ikina-estatwa ni Kim. Anong ibig sabihin nito? May natitirang 2 buwan pa ah. Hindi makontrol ni Kim ang mga tanong na tumatakbo sa isip niya. Hindi niya rin alam kung bakit biglang bumilis ang tibok ng puso niya at ang paghahalo ng mga emosyon niya. Gusto niyang maintindihan na lang ang sinasabi ng lalaki. Nanatiling tahimik si Kim at inaantay ang sunod na sasabihin nito. Gusto kong tapusin ang nasa kontrata sa lalong madaling panahon. Dagdag nito. Ramdam na ramdam ni Kim ang unti-unting pagkirot ng dibdib niya. May bakas ng pagkalito at gumuhit ang sakit sa mukha niya habang tinititigan ito. Huwag mong alalahanin yung bayad. Babayaran naman kita ng buo. Gusto ko lang, paliwanag pa ni Shan sa kanya. Sa totoo lang, ay gustong isigaw ni Kim kay Shan na hindi niya naman problema ang pera. Meron siya nun. At kung tutuusin, ay barya lang yon sa pamilya niya. Ang tanging problema niya ngayon ay ang kakaunting panahon na makakasama niya ito. Minuto na nga lang kung maituturing ang natitirang 2 buwan, tapos ngayon ay gusto niya pa itong gawing 1 buwan. Tila segundo na lang yon para kay Kim. Buo na ang desisyon ko. Puno ng kasiguraduhang sabi ni Shan. Makikita din ang determinasyon sa mata nito. Hindi maintindihan ni Kim kung bakit gusto niya magkaroon ng konsiderasyon sa kanya si Shan ng mga oras na ito. Ramdam na ramdam niya ito. Kailangan niya ng konsiderasyon ni Shan sa nararamdaman niya. Ngunit wala na. Wala siyang magagawa. Pinilit ni Kim na huminga ng maayos dahil tila nahihirapan na ito. Bago niya tignan si Shan sa mga mata nito at nagpilit ng ngiti dito. Nakakangalay para kay Kim na ngumiti ng matamis dito matapos niyang marinig ang mga sinabi ni Shan. Pabor sana kay Kim ang ino-offer ni Shan kung sa trabaho niya lang. Pero isinusugal na din kasi niya ang puso niya dito. Kaya parang ang hirap. Hindi na malaya ni Kim na naglalakad na siya pabalik sa kanyang kwarto dahil okyupado pa rin ng mga pangyayari kanina. Tahimik na lang siya hanggang sa makarating sila dito at tinanggihan niya na rin ang alok ni Shan na ihahatid niya ito. Hindi niya nakasimatan siya ang mga susunod na sasabihin nito kung sakali.
at hindi niya na rin alam kung kakayanin pa ng powers niya na magkunwaring ayos lang siya at ayos lang ang lahat. Nahihirapan na rin siya sa presensya nito. Hindi ko man lang nasabi ang nararamdaman ko at hindi ko rin alam kung may pag-asa akong umamin sa'yo. Malungkot na sabi ni Kim habang nakatingin sa kisame at yakap ang unan. Ayaw niyang pangunahan ang lahat pero hindi niya yun maiwasan. Alam niyang posibleng dahilan ang babaeng mahal nito kung bakit gusto na nitong tapusin ang nasa kontrata. Nabanggit kasi nito nung araw nung nagkwento ito na babalikan niya at liligawan niya agad si Elle. Sino ba naman kasi si Kim? Anong laban niya doon? At isa pa, alam niyang magiging pabigat din siya kay Shan pag sinimulan niyang ligawan ulit ang babaeng mahal nito. Ang masaklap pa ay baka maging dahilan pa siya para hindi matuloy ang love story ng mga ito. Ilang beses na ipinangako ni Kim sa sarili na gagawin niya lahat para sa ikakasaya nito. Kahit magsakripisyo pa siya, tuluyang tumulo sa mata niya ang mga luha at sinabing, "Bakit siya pa, Shan? Bakit hindi na lang kasi ako?" Mahinang usal niya bago niya ibaon ang mukha sa unan at doon umiyak. Ngayon ang oras niya para ibuhos ang lahat ng nararamdaman. Isang pitik lang ay natapos na ang kontrata ni Kim. Pagkagising niya ay pinuntahan niya na ang mga taong nakasama niya sa mansyon. "Mangako ka, ma'am, babalik ka dito." Iyak ni Engay na hindi pa rin bumibitaw sa pagkakayakap sa kanya. Tumango na lang si Kim dito kahit walang kasiguraduhan ang pagbalik nito. Napansin niya rin ang pagpunas na mukha ni Manang Nora sa ikinilos ni Engay. Mukhang ito pa ang nahihiya sa ginagawa nito kay Kim. "Pagpasensyahan mo na, iha. Parang nakakatandang kapatid na kasi ang turing niyan sa'yo." Paghingi ng paumanhin ni Manang Nora sa kanya, ngumiti lang si Kim at sumenyas na ayos lang. Mukhang nakahinga naman na maluwag si Manang Nora sa ginawa niya. Isang oras na lang ang natitira matapos niyang magpaalam sa mga tao sa mansyon ay nagmadali siyang hanapin si Shan. Sa kasamaang palad ay wala ito. Nabibilang pa ni Kim sa kanyang daliri ang bawat segundong lumilipas habang hinahanap ito. Sa dami ba naman ng oras na mawawala ito ay ngayon pa. Perpekto at sapat na kay Kim ang natitirang buwan nilang magkasama. Laking pasasalamat niya na rin kay Shan dahil hindi siya nito hinayaang magkaroon ng hindi perpektong araw sa nakalipas na buwan. Lagi silang magkasama ng binata. Lagi itong may sorpresa. Lagi siya nitong pinapasaya at lagi niya itong nasa tabi. At alam ni Kim ang nag-iisang bagay na nararamdaman niya sa bawat araw na lumilipas habang kasama niya ito. Araw-araw siyang nahuhulog dito. Mahirap para kay Kim na iwan pa ito at kung bibigyan ulit siya ng panibagong 8 buwan para makasama ito, ay gusto niyang ma-extend pa ito ng panghabang buhay. Kahit biglaan pa ito, katulad nung nangyari nung una ay ayos lang. Tuluyang naubos ang natitirang 1 oras ni Kim. Walang siya na dumating at walang siya na darating. Hanggang sa dumating ang oras, nasasakay na siya at tuluyang magpapaalam sa lugar na yon. Hindi niya inaasahang maririnig niya ang pamilyar na boses na kanino niya pa hinihintay. Nanatili siyang nakatingin dito habang nagmamadali itong tumatakbo papalapit sa kanya. Medyo nanliit pa ang mga mata ni Kim habang pilit tinitignan ang dala ni Shan. "Kim, huwag ka munang umalis!" Sigaw nito na ikinakunot ng noo ni Kim. Dahan-dahan niyang isinara muli ang pinto ng kotse bago muling harapin si Shan na ngayon ay hinihingal sa harap niya habang hawak-hawak ang mga tuhod niya. "Bakit ka tumatakbo?" Galit man ay bakas pa rin ang pag-aalala niya dito. Mas lamang pa rin kasi ang pag-iingat niya kaysa sa inis dahil sa paghihintay niya dito kanina.
Ilang minutong naghabol ng hininga si Sean bago inabot ang hawak nitong bulaklak. Kumunot ang noo niya dahil ngayon niya lang napansin yon at may panibagong bulaklak na naman siyang bibitbitin. Araw-araw pa naman siyang binibigyan nito ng bulaklak sa loob ng 1 buwan. Magmumukha na ngang flower shop ang kwarto dahil dito. Tinanggap ni Kim yon pero muling nabitawan yon nang biglang lumuhod sa harap niya si Sean bago may kalkalin sa bulsa nito. Ramdam niya ang pagkalaglag ng panga matapos ilabas ni Sean ang maliit na velvet box sa bulsa nito. Pinagpagan niya pa ito bago buksan yun sa harap niya. Kim, will you be my girlfriend? Utal na tanong nito. Nanlaki ang mga mata sa sinabi niya. Nagloloko na naman ang utak niya dahil dito. Ayaw magproseso ng mga bagay. Ha? Nakangangang tanong niya. Ilang minutong natahimik si Sean at yumuko. I know, magulo ako. Hindi ko alam kung bakit ganito rin ako. Hindi maintindihang sabi nito. Nakita din ni Kim ang panginginig ng kamay nito. Hindi ko alam kung kailan nagsimula pero sigurado ko na nung una pa lang, dagdag niya na nagpalito kay Kim. Akala ko dati kay El lang titibok ang puso ko. Pero nagkamali ako. Kim, ikaw yung nagpapabaliw dito. Turo niya sa dibdib kung nasaan ang puso bago umangat sa sentido niya. Pati dito, malalim na huminga si Sean bago muling magsalita. Mahal kita at alam kong huli na para sabihin sa'yo pero pwede mo ba akong bigyan ng panibagong pagkakataon? Kinakabahang dagdag niya bago sunod-sunod na napalunok. Hindi napansin na parang sira na pala siya habang ngumingiti sa lalaki dahil sa mga sinabi nito. Hindi mo na kailangang itanong. Mahinang usal niya, dahilan para tumingin si Sean sa mga mata niya. Bibigyan kita ng maraming chances kasi mahal din kita. Puso ko ang kusang tumanggap sa'yo. Mahal din kita, Sean. Hindi ko na malaya na nahulog na ako sa'yo. Dagdag niya para sunod-sunod na tumulo ang mga luha sa mga mata ni Sean. Lumuhod na rin siya ng kapantay ng taas ni Sean para punasan ang mga luha sa mata nito. Ilang minutong nanatili silang ganon at hindi na namalayan na nanonood na ang lahat sa kanila. Dahan-dahan ding nagpaliwanag si Sean sa kanya kung bakit wala ito at tungkol kay El. Para pa nga itong bata dahil puro iyak ito habang nagpapaliwanag. Hanggang sa, Kim, can you be my girlfriend? Muling tanong niya. Kinilig ang iba sa sinabi nito at ang iba naman ay nagsimulang umiyak. Habang sila ay nanatili sa kanilang pwesto habang unti-unting tumango si Kim. Hindi pa man na isusuot ni Sean ang singsing sa kanya ay tumigil ito. No, sabi nito. Naglaho ang ngiti sa labi ni Kim. Althea Kim Flores, tawag nito sa pangalan niya. Can you be my wife? At makasama ko ng panghabang buhay. Pag-uulit nito. Umasim ang mukha ni Kim sa tanong niya. Ni hindi mo pa nga ako nililigawan? Pakasal agad? Nakangusong tanong nito. Walang pagdadalawang isip na sumagot si Sean. Niligawan kita ng buong buwan, Kim. Hindi ka ba aware doon? Nagtatakang tanong niya na ikinakunot ng noo niya. Pinasabi ko kay Engay yun. Dagdag niya bago hanapin ng mga mata ang babae. Kusang lumabas sa kumpulang tao na naka-peace sign bago kumamot sa ulo. Nakalimutan ko, senyorito. Pilit itong ngumiti sa kanila. Oo. Sean Ivon Ledesma, handa akong pakasalan ka. Sagot ni Kim at pare-parehong tumalon sa saya ang lahat. Now, may happy ending siya. Hindi niya na lang ito makakasama sa 8 buwan, kundi panghabang buhay. Hindi niya inaasahan na sa isang propesyon na pinili niya, mahahanap ang pag-ibig.